Si Diskaya, hindi na testify sa inyo at nag-affidavit sa inyo. Doon siya kay Senator Marcoleta sa Blue Ribbon ng Senado, nagtapat. Kasi po, nakakatakyot kayo dyan. Wala pong tiwala sa inyo ang magiging state witness. Kasi nga po, ang mga kumobra ng mga kickback dyan na sinasabi ng mga Diskaya ay nasa House of Representatives. Kaya ang sabi nga ni statement ng Malacanang na Executive Secretary Bersamin na dating Chief Justice ay you clean your house first. Abay, parang si BBM pa yata may kasalanan nitong mga ghost project at flood control kickbacks na ito ha. Iyan nga ho naging mensahe ni Madam Rowena Guanzon. Mga ka-update, bakit nga naman kasi pinagtatakpan pa nitong Kamara de Representante ang mga anomalyang pagkakamali ho nila? Diba, bulgar na nga ho itong si Saldi Kurakot at si Tambaluslos mga ka-update. Pero bakit pinagtatakpan pa rin nila ang bossing nila? Diba? Clean your house first. Totoo nga ho yan mga ka-update. Dapat linisin muna yung mga may kasalanan o yung mga sangkot dyan sa Ghost Project. Diba? Nagsalita nga itong Diskaya, yung mag-asawa mga ka-update. Diba? Sa naging pahayag nga nitong mga kongresista mga ka-update, makikita ho natin yung gigil nila sa Duterte. Pilit ho nilang dinidigdik yung pamilyang Duterte kung bakit walang lagay o walang ibinibigay sa mga Duterte. Diba? Si Luis Tro, si Abante, lahat po yung mga yan mga update, idinidikdik ho sa pamilyang Duterte. Pero ano po nangyari? Wala ho, napapahiya lang ho sila. Kaya ngayon mga update, naglalabasan na yung mga protesta ng ating mga kababayan. Pinabababa na ng pwesto itong si Tambaluslos. Dahil alam na ho, hindi naman ho tanga itong mga ating kababayan. Bukas ho ang kanilang mga isipan at mga mata na matindi ho ang korupsyon sa ating bansa. Diba? Matindi ho ang korupsyon sa ating bansa. Kaya mga ka-update, nagtutulong-tulong na ang ating mga kababayan na puksain ang mga ginagawang kabalastugan, kaanimalan nitong mga alagad ni Martin Romualdez, alagad ni Saldico. Kahit na anong pagtatakip ho nila sa kanilang dalawa mga ka-update, lalabas at lalabas pa rin po ang katotohanan. Alam na ng taong bayan kung sino ang totoong presidente. Kung sino ang nagiging puppet dito. Diba? Kaya mga dita, pakinggan lang ho natin ito naging pahayag ni Madam Rowena Guanzon patungkol nga sa mga anomalya ng flood control projects at ni Tambaluslos, Saldi Kurakot at Marcos Jr. Ang labas dito parang sinasabi pa ni Saldi ko na hindi totoo yan. Hindi naman ako ang mastermind dyan. Aba, di magtapat ka na. Kung hindi si Saldi ko ang mastermind, sino ang mastermind? Tinutukoy niya si House Speaker Romualdez. Baka kasi yun ang laging lumalabas na pangalan doon sa testimony ni Diskaya na yung 25% daw na kinikickback, binibigay nila doon through the DPWH or sa collector bagman nitong mga congressman. Ang sinasabi 25% ay para sa taas kay Saldico at para kay Romualdez, at yung 5% naman, grabe, 30% lahat. Ang 5% naman ay yung insertion fee ng congressman na nagpa-insert doon sa budget. Kasama na dyan si Congressman Roman Romulo ang binanggit ni Diskaya. Abay, insertion fee, alam mo ang sagwa pakinggan ha, insertion fee. Ibig sabihin, siningit mo lang dyan sa General Appropriations Act. Siningit mo lang dyan sa national budget. Kuha ka na ng 5%, sa 1 billion, magkano yun? Ha? Sige nga, magdudamat na nga kayo dyan. Grabe. Grabe na ang galit ng tao. And justified anger. Pati si BBM, naiyak na sa kanila. Parang nagsisikap naman yung isa, hindi ba?
Ano, BBM, hanggang doon lang ba? Hanggang dito lang ba tayo? Pa-investigate. Pailan nyo na yan. Yun nga mga ka-update, hanggang doon lang talaga ang ginagawa ni Marcos Jr. Imbestiga na kunwari talaga may pakialam ho siya sa simpatsya ng mga Pilipino. Pero ang katotohanan po, meron ba nangyari kay Tambaluslos? Meron po bang nangyayari na pinasisibak na ba talaga siya o tinanggal siya sa pwesto? Diba? Meron nga hong naging pahayag itong si Marcos Jr. mga ka-update na hindi daw ho siya naniniwalang sangkot si Martin Romualdez sa Ghost Project o sa anomalya nakawan dyan sa DPWH. O ano pong masasabi niyo mga abdi? Diba? Pinagtutulong-tulungan lang ho nila, pinapaikot-ikot lang ho nila, nagbabayad ho yan ng mga tao para magputak dyan sa media para mapagtakpan ho yung mga baho nila. May ang ginagawa ni Secretary Dizon, stop lahat ng flood control budget ay huwag ipasok sa 2026. May 2025 pa. Parang akala ng mga ito, makakalimutan natin ito. Mga kababayan, ang issue sa 2028 sa pagpili ng presidente ay korupsyon. Sasabihin na naman nila si Sara Duterte may korupsyon din sa 125 million na confidential funds. Hindi nyo pa yan napapatunayan at contrary pa dyan ang statement o report ng Commission on Audit na hindi pa sila final dyan sa confidential fund, pero itong kay Diskaya, bilyon at nanggaling mismo sa ating General Appropriations Act. Sino naman po talaga ang bossing ni Saldico? Sino naman po talaga ang mastermind ng budget ng 2025? Hindi po ba? Diba? Sino nga ba ang bossing ng budget sa 2025? Diba nagtuturuan na ho talaga sila mga ka-update kasi ayaw ho nilang lumantad kung sino talaga ang pinaka-utak nila. Nasa dalawa lang ho o tatlo sila dyan. Diba? Si Saldico Rakot, si Tambaluslos o yung presidente. Nagtuturuan na ho mga ka-update. Nagtuturuan na. Ang speaker at ang kanang kamay niya, si Appropriations Chair Saldico. Kaya tama po sabi ni BBM, clean your house first. Sabi nila, si Diskaya, nagsisinungaling yan. Itong mga congressman na may malis ha, pati ba naman yung notaryo ay pupunahin nyo pa? Grabe kayo. Para lang mahanapon nyo ng butas si Diskaya. Pwede hanapin nyo yung attorney Ray Sigobiense na yan. Dahil sigurado ako, kilalang abogado yan. Hindi po yan fly by night, may opisina po yan. At yung notaryo niya ay hindi po expired. Alam ko po yon dahil pinahanap ko kung kailan ang expiry. Yung mga nag-ongoing. At karamihan nga po dyan is mga na-terminate na project. Kasi nga, blacklisted yung mga kumpanya ng Curly, ng mag-asawang Diskaya noong panahon ni Pangulong Duterte. Pinakita natin yan ng mga nakaraang vlog natin na binlacklist sila. Ano sabi ni Luis Tro? If that is not correct, then how much is the amount of the awarded contract to St. Gerard? At least can you give us an estimate? Is that 10 billion or 8 billion? Sabi ni Diskaya, wala pang 3 billion po kasi ang dami pong na mutual terminate na mga project. Yeah. Kasi nga, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi man perfect, pero hindi ganon katalamak ngayon kay Bangag. Dahil mismo si Bangag at si Lisa Tanas ay kasabwat dyan sa mga anomalyang yan. Diba? Kaya itong gobyerno ni Marcos nagkaletse-letse. Tingnan mo ano nangyari kay Uling Torre. Tinanggal. At recently, nagsalita si Bangag Jr. na sabi niya, we have many discussions beforehand na hindi daw nagawa ni Torre dahil hindi sumusunod sa mga instructions o mga pag-uusap dahil feeling niya nasa pedestal siya. So yan ang mapapala mo kapag bangag na administrasyon ang kinabibilangan mo, hindi ka forever sa pwesto mo. Unless kung papayag ka sa lahat ng kanilang mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Okay?
Kaya sabi na nag-comment kanina, sana daw gayahin yung mga kawatan ng mga politiko na ang nangyari sa Nepal na inilaglag yung kanilang finance minister, na nilaglag, sinipa at kung ano-anong ginawa dyan sa sa kalsada ng Nepal. Okay? Aywan ko sa inyo. Ngayon mga kababayan. Hindi ko alam kung saan kayo pupunta, kung patuloy ba kayo, magpapaniwala dahil ginagago kayo ng Bangag administration. Sa mga interview, pananalita ni Bangag, hindi daw siya natsorpresa sa pagpalit ng liderato sa Senado kasi planado nila yan. Okay? Planado nila lahat yan. Napalitan si Escudero kasi wala nang silbi si Escudero sa mga, kay Marcos Jr. So, gamitan lang. After mong magamit, para kang trapo. Para kang basahan na itatapon na lang. Ganyan si Lee Satanas. Ganyan ang ginawa nila kay Attorney Vic Rodriguez. Dahil gustong gawin ang tama, tinanggal nila. Ginawa nila ng mga kasinungalingan, hindi pa nakakaupo si Bangag, ay tinira na nila si Vic Rodriguez dahil nga maging sagabal o tinik sa lalamunan ng mga Marcos Jr. ni Lee Satanas, si Vic Rodriguez. Kaya naman, di ba? Ano nangyari? Ang inappoint ay yung mga pinangalanan din, katulad ni Jay Santiago, dyan sa PPA, na may mga Beverly Hills na bahay at sobrang mga luxury cars and everything. Imagine niyo lahat, PPA, DPWH, DOH, lahat ng ahensya, kongresista, senador, mayor, governor, undersecretary, assistant secretary, director ng mga ahensya, lahat magnanakaw. Chief of Staff ni Sandro Marcos, kasabwat ng mga pahati, mga, even sabi ko, mga designers, kumikita. Saan kayo pupulutin, mga kababayan? Saan pupulutin ang taong bayan? Okay? Ano sabi dito ni Bangag Jr.? Tignan ko muna to. Dahil may lumabas na ang Finance Department, okay, na mayroong existing loan na 28 billion ang Pilipinas. Ano sabi dito? Finance Department itinanggi na may 28 billion existing loan ang Pilipinas na pinakansela umano ni South Korean President Lee Jae-myung. Utang tayo ng utang na naman to ni Bangag. Itinanggi ng Department of Finance na mayroong existing loan ng Pilipinas sa gobyerno ng South Korea. Pahayag ito ng Finance Department matapos lumabas ang umano'y balita na pinakansela ni South Korean President Lee ang inutang na ng Pilipinas sa kanila dahil sa di umano'y mga insidente sa katiwalian ng gobyerno. Diba? Sino magpapautang sa atin? Kung ganyan, ninanakaw lang nila 28 billion pesos. Ang mga ninanakaw ng Bangag administration, trillion. Imagine mo, trillion ang ninanakaw nila. 6-something trillion, 6.7 ba? Nanakaw yung budget natin for this year. Tapos, ang ninanakaw dyan sa flood control, pag pinagsama mo lahat, ang ninakaw ng mga hinayupak, kongresista, DPWH, contractor, at kung ano-ano pa, aabuti ng trillion. Then, uutang kayo ng 28 billion dito sa South Korea. 28 billion, dagdag na utang ng Pilipino. Tapos, ang mga hinayupak ng mga kawatan ay kinukuha ang pera at dinideposito sa iba't ibang mga bansa, binibili ng bahay o binibili dyan sa Forbes Park, pinambibili ng mga luxurious items ng kanilang mga hinayupak na pamilya, na kapag ako naging presidente sa sinapupunan pa lang, dudukutin ko silang lahat para hindi na sila makapagkalat ng kapaglagim o pangangawat nila. Ngayon, dinideny ng Pilipinas. As regards to the supposed 28 billion official development assistance loan between South Korea and the Philippines, the Department of Finance categorically clarifies that no such loan exists. Paano naman natin paniniwalaan itong gobyerno ni Bangag? Okay? Wala na, mga kababayan. Okay, tanin nyo. Saan ang ending ng pinag-usapan natin? Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho umakyat sa 2.59 million nitong July. 2-something million na ang walang trabaho. Kulang pa yan, hindi lang 2.5 million na walang trabaho. Maybe more than that.
Dahil what? Umakyat ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong July ng kasalukuyang taon sa isang pulong balitaan ngayong Miyerkules, September 10 ng PSA or Philippine Statistics Authority. Chief Yusek Dennis Mapa na mula 1.95 million noong June, tumaas ng 2.59 million noong Hulyo ang mga individual na edad 15 anyos pataas na walang trabaho. Bakit siya nasama ang 15 anyos pataas? Yung 15 anyos, hindi mo naman kadyutahan itong gobyernong ito. Bakit isasama mo yung 15 years old? Di ba hindi pa yan allowed magtrabaho dahil hindi pa yan adult? Dapat 18 pataas. Ilan ba ang labor law natin? Ilang taon ba dapat? Di ba dapat adult ka na bago ka magtrabaho, not 15 anyos pataas. Although ang katotohanan, mga sanggol pa nga lang nagtatrabaho na sa kalsada. Namamalimos na. Imagine ninyo nadagdagan ang walang trabaho sa Pilipinas. Dahil instead of that livelihood programs na ibigay sa inyo, ninanakaw ang pera ng bayan. Yung flood control na yan, kung gagawin lahat, mga infrastructure projects na yan, marami tayong matutulungan mga kababayan natin na jobless sa mga construction work, construction site na magkaroon ng trabaho. Pero dahil ninanakaw, talagang milyon-milyon ang mawawalan ng trabaho. Kaya sanggol pa lang ang mga anak ninyo, ginagamit nyo na sa inyong pamamalimos dyan sa luneta, sa kalsada, para makatawid. Okay? Recently, nagsalita, okay? Di ba, may mga update dyan. Let's talk about dito kay Pangulong Duterte. Di ba, everyday, dyan si Kitty sa Dahig, may update na sabi niya, alive and well si Pangulong Duterte sa gitna ng pagpapaliban ng confirmation of charges. Ngayon, anong sinasabi ni Conti dyan? Yung mga kasabwat ng mga bangag. Okay, sa papel daw, parang, ang sinasabi ng kampo ni Pangulong Duterte na kailangan bigyan siya ng interim release kasi nga sa paper, sa black and white, parang malala na kailangan niya ng lumabas and everything. Pero sa mga interview ng mga pamilya ay alive and well. Kasi, okay, sabi dito, tiniyak ni Kitty Duterte na alive and well ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kanyang pagbisita sa dating Pangulo. Okay, doon sa ICC. Doon naman sa isang panayam na natanong ni Harry Roque, dating spokesperson, sinabi nga ni Kitty na alive and well itong si Pangulong Duterte. Subalit hindi na nagbigay ng detalye, kasi utos siya ni Kaufman . Kayo ba? Ano sa tingin ninyo? Utos siya ni Kaufman para sabihin kung na wag ibigay ang tunay na status ni Pangulong Duterte. Ako, I doubt it. Okay? Na for sure, okay okay but not okay. Ikaw ba naman ang makulong March, April, May, June, July, August, September? 6 months na wala kang kapiling na pamilya, buong buhay mo, you're a tough person, nakakain mo, mga bulad, mga paksiw na gusto mo. Tapos, biglang abrupt adjustment na doon ka. At even mga previous statement ni Miss Hanelet, di ba? Na minsan, si Pangulong Duterte ay, I don't know kung tama ba yung hindi lumalabas ng room kasi medyo a little bit of, depressed and everything. Yes, ang problema kasi, I just don't know. Ako lang to. This is my opinion. Okay? Para sa akin, kung ako kasi ang pamilya ni Pangulong Duterte, I will tell all kung ano talaga ang tunay na sitwasyon ni Pangulong Duterte. Nakapaglakad ba siya ng tama? Nagbabaston pa siya? Kumbaga, ipipicture ko sa taong bayan para malaman niyo yung katotohanan. But again, I believe sumusunod sila dito kay Kaufman. Kasi para sa akin, what's the point of keeping the real story sa Pangulong Duterte? Kasi hindi po pwedeng alive and well lang. Kailangan i-describe mo, ano yung alive and well? Yeah, for sure, alive siya. Ano yung daily living niya? Ano yung ADL niya? Nakakalakad ba siya? Ganyan, ganun. So, parang yung nagmamahal sa kanya, yung kanya mga supporter, malaman yung totoong bayan. Truth hurts. Totoo yun. Truth hurts. Kasi pag sinabi ni Kitty na, yung dada ko, nagbabaston, halos hindi makalakad, kasi ganito, kasi may
what do you call it? Kunwari lang, I'm just saying, kunyari may nararamdaman sa paa, na ganito, na ganyan, at least transparent, makita natin. Para, you know, yung mga supporters ni Pangulong Duterte, makita ano ba talaga yung real deal. But syempre, may gag order yan galing sa lawyer. Pero kailan antayin pa ba natin mamatay si Pangulong Duterte bago tayo magkumilos? Yun lang yung sa akin. Bilang isang nagwo-worry sa kanya, we spend money to show support. Canada, US, may mga pumunta na dyan para dyan sa confirmation of charges. And now, ano nila? Pinigil na naman nila. So, di natin alam. Hanggang kailan si Pangulong Duterte? If you really are a real supporter, kailan niyo pa antayin? Kailan niyo pa mamatay ang Pangulong Duterte para magpakita kayo ng suporta? Sinabi niyo rin yan nun eh. O sige, you know, tignan natin, kapag pinadukot nila si Pangulong Duterte, maghalo ang balat sa tinalupan. Naghalo ba ang balat sa tinalupan? And now you're protecting Amy Marcos. Na kailangan si Amy kasi Duterte. Putang inan niyo lahat na mga nagsusuporta kay Bangag at saka kay Amy Marcos. Antayin niyo ba bang magorgor ang Pangulong Duterte sa lungkot doon? And I'm not, you know, yung binabanggit kasi ng pamilya, based kasi ito sa instruction ng lawyer nila. I just don't know, okay? Kung ano ang, you know, ano pa ang mga, kasi nga ito nga si Kaufman, hindi natin alam. Dahil aligned nga to kay Marcos Jr. at kay Amy Marcos sa pamilya nila. Hindi nga natin alam eh. Di ba pera-pera lang si Kaufman? Anong gagawin niya ngayon? Pinaspone ang confirmation of charges. Marilis ba si Pangulong Duterte? Siya na marilis si Pangulong Duterte bago mahuli ang lahat. Kung may mangyari kay Pangulong Duterte, mag-aaklas si Amy? Dahil sinasabi niyo eh, naku si Amy, ganito, ganyan, kakampi natin yan. Hindi na niya kayang tirahin yung kapatid niya nagpa-kidnap. Paulit-ulit sinasabi ni Inday Sara na kinidnap ni Marcos Jr. si Pangulong Duterte. Yung mga palangga ko sa Vancouver na sinasabi sa akin, Miss Maharlika, pag on the way ka na, or not on the way, pag papunta ka na ng Dahig sa confirmation of charges, sabihin mo lang, sasama ako. Ang daming gustong sumama sa akin. Mapa-Canada, mapa-Europa, what do you call it? Japan. Do not believe what a politician says. Look at what they do. Tayo ang amo nila and not the other way around, sabi ni Pobreng Pinoy. Exactly, palangga. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Ang gagawin nyo? I don't believe, you know, naintindihan ko yung statement. Let's talk about PRRD, you know, because kanina medyo emotional ako. Okay, sabi ko, my God, hanggang kailan mag-aantay si PRRD? Alam niyo kung ako anak, ako lang to. Dinukot ko na si Pangulong Duterte dyan, potang ina. Bahala na, kulong kung kulong. Dudukutin ko na sa dyan. By hook or by crook. Dinukot naman siya eh. Hindi ako na magdudukot. Dukutin ko na yan eh. Buisit. Matatagalan. Magpapasko. Saan magpapasko ang PRRD? Sa kulungan? Yamari, gusto mo sumama? Dukutin na natin si PRRD? I totally understand the mga statement ng family. Nakaganon sila. Nakaganyan. Kasi dahil sa lawyer nila. Gusto niyo sumama, dukutin natin si PRRD? Diba? Tapos kayo naman, naluloko kayo, mag-trust lang tayo kay Amy at kay Kaufman, mga ulul, mga julul. Ewan ko kung gaano kayo katanga, nagpapaniwala kayo. Naniwala ba kayo na si PRRD alive and, yes, alive and well? When you say well, physically, mentally, psychologically well, 100%. Yan ang tinatawag na well. How can you be well kung nakakulong ka? Hindi ka nakakain ng paksiw. Hindi ka nakakain ng tuyo. Hindi mo nakakapiling ang anak mo. Of course, yun ang sasabihin ng family kasi nakahawak sila sa liig ng abogado. Ako anak niyan, dukot na yan, matagal na. Makipag-connect na ako sa lahat ng mga pwede kong i-connect. Dukutin ko lahat yan, tignan ko lang. Pati mga gwardya, dukutin ko. I'm just kidding. Barkadahan.
Ha? Ako, presidente niyo, gurgur na lahat yan eh. Tatalunin ko pa ang Indonesia lahat. Gugurgurin ko lahat ng sindikato sa gobyerno. Diba? Sabi ko sa inyo, uunahin ko sa lahat. Sabi ni Sir, hindi violente ang mga Duterte. Tutukutin ko lang naman. Ako naman to, hindi naman ako anak ni Duterte, palangga. Hindi naman porket dudukutin mo, maging violente ka na. Diba? Maging invisible ako. Puro pa-cute si Kaufman. Sama ako, Expendables 101, sabi ni Louie. Yun na nga, mga kababayan. I'm just so tired of fighting. Diba? Ma-expect tayo ng confirmation of charges na kapag bili na ng ticket. Sayang naman yung ticket. Magbabayad na naman tayo ng ng rebooking fee. Or ipaano natin. Of course, it's depressed. Meron ba? Ano expect nyo? Nakakulong ka doon? Well, and alive and kicking you. I'm enjoying here inside that. Bullshit yan. But of course, sabi ko nga, hawak sa liig yung pamilya ng abogado. They have to follow sa abogado. Pero I don't know, maybe I will ask Harry Roque, sakop ba yan ng duty ng abogado na huwag sabihin ng katotohanan kung ano ang sitwasyon ni Pangulong Duterte? Kasi we have to be transparent. This is not about politics. This is about reality. Ano ang itsura ni PRRD? Nakita natin, nakabaston yung kinuha nila. Nung unang pagharap ni PRRD, nangingilig ang, yung boses hindi you know what I mean? Diba? Sinong mag-e-enjoy dyan? Sinong well and alive dyan nakakulong ka? At the fact na 8 years old dyan? O kailangan lang sabihin niya ng pamilya. Kasi nga sabi ko, hawak sila sa liig ng abogado. Pero kung ako talaga ang anak niya, dahil di naman ako si Inday Sara, dukot na yan, matagal si PRRD. Ibubuwis ko na yung aking alindog dyan. Although magbibigay ako ng code. Sabi ko yung PRRD, alam na ni PRRD yun. Ibig sabihin, mag-ready ka na, alas 4, dudukutin na kita. You know what I mean? Anyway, kidding aside, mga kababayan. Ay, nako. I just don't know kung saan tayo tutungo dito. Di ba? Anong sinabi ko sa inyo? Remember? Sabi ko, may lalabas, di ba? Si Ping Lacson ba nagsabi nito? Or may lalabas na ibubuelta sa mga Duterte itong infra budget o project na ito. Yung flood control. September 10. 51 billion infra budget sa Davao kinumpirma ng DPWH. Depensa to the max ngayon si Pulong Duterte. Di ba I told you so? Natitirahin itong drama na ito na nangyayari dyan, na kinasasangkutan ni Saldico, ni Tambalustos, ibabalik sa mga Duterteng to. Sa mga Duterte ang mga ganitong klaseng balita. Kinumpirma ni DPWH and Highways Undersecretary Maria Cabral. Dinamay-damay na nakatanggap ng 51 bilyong pondo para sa infrastructure ng First District ng Davao City mula 2020 to 2022 sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inamin niyang siyang nagsabi ito sa isang panayam noong 2024 na ngayon ay sentro ng investigasyon ng Kamara. Mariing pinababalik ni House Infrastructure Committee Chair Terra Ridon kay Cabral ang kanyang pahayag. Sa kalaunan ay kanyang kinumpirma kabilang sa mga isyu ng umano'y overpricing, ghost projects at labis na konsentrasyon ng pondo sa isang distrito. Itinanggi naman ni Pulong Duterte ang mga aligasyon, iniginiit na legitimate at nakikita ang mga proyekto. Kung gusto gyud mo mangita o ghost projects under the 51 billion, sige lang. Investigate it all. The truth is there. Projects that can be seen, completed, o nagamit sa katauhan sa Davao City. Ayan, sabi ko sa inyo, nagkamali ba tayo sa ating mga pinipreempt dito, mga kababayan? Wala. Diskaya, Kopol, Diin, then Duterte. At now, dahil naghumihingi ang Diskaya Kopol bilang state witness, ang daming nag-oppose. Hindi daw dapat bigyan ang mga Diskaya.
ng state witness. Kasi nga, pag hindi siya binigyan, hindi sila inaprobahan ng pagiging state witness, yung seguridad ay nakaalang-alang.